Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalang ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinapaligiran mo at kinukublihan ng dakilang paninindigan sa pananampalataya ng mga martir na sina San Marcelino at San Pedro. Sa pagtulad namin sa kanila, kami naway malapit sa iyo. Pakundangan sa kanila ang pagdadalangin. Kami naway kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatanggi si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinatanggap ninuman ang Anak, pati ang Amay sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya.
hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang aking loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung kayo'y sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Kung ikaw ba ang propetang hinihintay namin, sumagot siya, hindi po ako. Sino ka kung gayon? Tanong nilang uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ay may sabi nito. Ang mga nagtatanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang mga propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag ng tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo kilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat na magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyayari sa Betania, sa ibayong Hordan, na pinagbinyagan ni Juan. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang bagong taon po, mga kapanalig. Opo, siyempre, patuloy po natin kayong ipinagdarasal sa pagpasok po ng bagong taon na ito. Nawa ay 2026 ay maging mas mabiyayang taon para sa ating lahat. Lalo na po yung mga kaanak nating may sakit at naghihintay ng kagalingan. Yung po mga nasa bahay na nasa banig ng karamdaman, yun po hindi lamang pisikal ang sakit, ngunit spiritual at mental din. Yung po mga kapanalig nating hindi nakakaalis ng kanilang mga opisina, yun po mga kapanalig nating nagbabantay o gwardya ng iba't ibang establishmento. Ngayon din po yung mga nakikinig, yung mga naaabutan ko pong nasasakyan kong mga taxi o grab o kung ano pa mang biyahe yan, pati yung mga nasa bus. Ganyan din po yung ating mga nagtatanod
na madaling araw na nakatutok sa atin, mga kapanalig. Kayo po'y pinapanalangin natin at ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na po ang kanilang mga karamdaman. Kaya tayo po ay natutuwa na tayo ay may healing mass or healing masses sa buong maghapon, simula umaga hanggang gabi. Hanggang ngayon nga po ay pamadaling araw dito po sa atin sa Radyo Veritas. Kaya makakaasa po kayo na hindi lang isang pari ang nagdarasal sa inyo, ngunit marami at isang buong komunidad. Dito po sa ating pagbasa ngayong araw ay tinatanong po kung sino ka ba? Yun ang tinatanong nila kay San Juan. Kung hindi ikaw si Elias o hindi ikaw ang propeta, sino ka ngayon? Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tinanong pa siya, bakit ka nagbibinyag? Hindi ka naman pala si Elias. Hindi ka propeta. Kasi siya nga ay ang mas nakakakilala sa ating Panginoon. Kung matatandaan ninyo, sino ba si San Juan? Sito ay pinsan ni, yan ang lagi kong biro. Si San Juan Bautista ay pinsan ni Jesus. Di nga ba nung nagkita si Maria at si Elizabeth na parehong buntis, na nauna ng 5 buwan na buntis si Elizabeth. At sinabi niya, paano ang nanay, ang ina ng aming Diyos ay naparito at maging ang aking anak sa sinapupunan ay naglulukso. At dahil nga po noon, yun naman talaga ang pakay ni San Juan, ang ayusin ng daan para kay Kristo. Kaya siya'y nauna para ihanda ang mga tao. Ngayon, kung hindi nila kinikilala si San Juan bilang propeta at tagapaghanda ng daan, paano nila ngayon makikilala si Kristo na siyang darating? Na mismong sinasabi ni San Juan na siya ay hindi karapat-dapat kahit magkalag lamang ng sintas ng panyapak na ito. Sino ba ang taong ito? Walang iba kundi si Jesucristo. Pero ang tinatanong dito ay tungkol sa pagkakakilanlan o identidad. At ano ba ang misyon? Sinasabi ni San Juan na siya ang tinig mula sa ilang. The voice from the wilderness, meaning the voice from the voiceless. Dahil siya nga po ang magtuturo kung sino ang Mesiyas, sino ang Kristo na ito, na kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Pag si San Juan ay naririto ngayon sa ating piling at tanungin tayo, sino ka? Sino ka ba? Tayo po ba ay sasagot sa kanya na, ako'y sumusunod sa Diyos bilang relihiyoso. Ako'y sumusunod kay Kristo bilang pari. Ako'y sumusunod kay Kristo bilang tagabantay ng may sakit. Kaya ba nating ipakilala ang ating sarili kay San Juan at ang ating relasyon kay Jesus? Kasi madalas babanggitin natin kung sino tayo bilang bahagi ng ating ginagawa, bilang bahagi ng ating serbisyo, bilang bahagi ng ating paglilingkod sa ating kapwa-tao. Wala naman pong problema doon kasi yun naman ang dapat. Pero hindi natin pinapakilala ang sarili bilang lingkod ng Diyos. Sino ka ba? Ako nga po pala na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa ibang tao. Kasi tayo po ay malalantad kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi yan sa parokya namin How can you work with a God that you cannot see or haven't seen? And yet you cannot work well with your fellow parishioners or in the ministry. Sabi mo, lingkod ka ng Diyos, yung kamiyembro mo sa iyong ministry, hindi mo nga kabati, hindi mo nga makapaglingkuran. Sinasabi ko rin po lagi, the best testimony is a lived life of service testimony. Na nakikilala nila ang Diyos, si Jesucristo, dahil yun ang nakikita nila sa buhay mo. Hindi yung kagaya ng sinasabi ko, ikaw ay Katolikong Kristiyano tuwing linggo, pero Lunes hanggang Sabado, ano ka bang klaseng tao? Diyan makikita ano yung integridad. Ano ang tunay na relasyon mo kay Kristo?
Di po ba tayo ay na-excite kapag nakakarinig tayo na servant? Oo, servant namin yan sa simbahan. Pero pagdating pala sa bahay, hindi man lamang tumutulong. Kagaya ng mga kabataan na excited mag-serve, magpuyat, pero pagdating sa bahay, ma-wait lang. Hindi naman sinusunod ang magulang. O kaya maayos ang paglilingkod sa simbahan, pero hindi maayos ang relasyon sa loob ng pamilya. Gayon din po, hindi maayos ang relasyon sa kanyang mga kapitbahay. Tayo ba kayang makipag-alyansa sa Diyos, pero hindi kayang makipag-alyansa sa tao? Sasabihin natin na gagawin natin ang bahagi natin bilang miyembro ng simbahan, ng isang komunidad, o miyembro ng isang kongregasyon. Ginagawa lamang natin dahil gusto natin ito. Pero wala naman ang puso natin dito. Sinasabi ko nga, dumaan ngayon ang bagong taon at Pasko. Maraming gumawa ng charity, yung kanyang sinasabing charitable services. Maraming nagbigay sa mga ampunan, nagpadala ng pagkain sa mga ospital, kumalinga sa mga nangangailangan. Nito lang Pasko't bagong taon. Sabi ko nga, maaari kayong gumawa ng acts of charities na ganito na hindi naman galing sa puso ninyo. Pero ginagawa nyo lamang dahil kailangan nyong maramdaman na nakatulong kayo. Pero sa likod nito, hindi nyo naman talaga kilala ang mga taong ito at bakit kayo nagsisilbi dito. Hindi ko po kayo hinuhusgahan o binibilangan dahil tama ang inyong ginawa. Ang sinasabi ko lang, ginawa nyo ba ito dahil umaapaw ang inyong puso sa pagmamahal ninyo kay Kristo? Kaya inuudyokan kayong gawin ito dahil siya mismo ang nagsimula ng mga gawain ito. Kagaya po kung paano natin pinapakilala ang ating mga sarili sa ibang tao, kung saan tayo galing, kung sino tayo, ano ang pwede nating gawin, kailangan din po natin ipakilala ang ating sarili bilang lingkod ng Diyos, bilang Kristiyano. Paano mo ipapakilala ang sarili mong Kristiyano kung marami kang ginagawang hindi wasto? Ano ang gagawin mo? Itago ang sarili dahil kinahiyang mabanggit na pasimba-simba pa ito, ganito naman pala ang ugali, walang kapitbahay. Sabihin pa, miyembro pa ito sa simbahan. Iba naman pala ang ugali. Sinasabi ko nga po, there should never be any duplicity. Or, hindi pwedeng iba ang intendidad mo sa loob ng simbahan. Paglabas mo ay iba din. Dapat isa lang. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, lingkod ka rin ng mga tao. Hindi mo itinataas ang iyong sarili dahil mas malapit ka sa Diyos. Di ba madalas yan ang problema natin na, Lord, bakit naman ganun? Naglingkod ako sa iyo Bakit ako'y nakakaranas ng ganito? Pag titingnan natin, si San Juan, wala tayong naramdamang ganun. Pagsisita, paninisi. Sa halip, hindi nga niya nais na sumikat ang kanyang sarili. Dahil ang sinasabi niya, yung mas mahalaga ay yung susunod sa akin. Kaya hinahanda ko ang daan sa kanya. Kaya pagtatanungin, sino ka ba? Halos ayaw naman niya talagang sagutin. Tayo, kilala ba natin ang ating sarili? Kilala ba natin si Kristo? Kaya tinatanong natin iyon. Sa lupa, sino ba tayo? Bilang isang tao, bilang isang anak, kapatid, kapitbahay, kapanalig. Sino nga ba kayo? Kaya sa susunod na may magtanong sa inyo, saan ay mas kilala ninyo ang inyong sarili? Kagaya po ngayon, sa simula ng 2026, tayo'y nagpapasalamat sa 2025. At miya-miya mga kapanalig, pwede na kayong mag-hashtag 2026, please be good to me. Bakit? Inano ba kayo ng 2025? Karamihan sa kamaliang ginawa nyo doon ay kayo ang nagdulot sa inyong mga sarili. Tingnan po natin ang ating pakikirelasyon sa Diyos. Gaya ba tayo ni San Juan na kayang ilaan ang sarili?
para sa ating manunubos. Tingnan po natin ang mangyayari sa mga susunod na panahon at balikan sandali din ang mga nakaraan para sa pagtutuos ng dalawa ay maaari nating gawing maayos, kapaki-pakinabang ang 2026. Amen. Itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating panalangin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpakukumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may tungkulan sa pamahalaan naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mga mamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikayat sila sa pagtitiyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng hirap at pagkabigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian, kung saan ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Purihan. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mapagmahal, kami nagdiriwang sa banal na pakikinabang dahil sa pagwawagi ng mga banal na martir na si Marcelino at Pedro. Sa kalangitan ay nagsusumamo
kaming magsalo rito sa pagkain nagbibigay buhay at pagbigyan mong magtagumpay at bilang mga nagtagumpay ay tulutan mong kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na siyang iyong halamanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagdiningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigyan mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi ng pananalig sa iyo ay maganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa. Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Aba naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kasama ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga reliyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, ang mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod at Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, idalangin natin ng buong lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagnining mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalab mong kami pinatatag ng banal na pagkinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santa Misa, taglayin ninyo ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan sa sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa Kanya ng bugtong na anak upang tayo'y makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos ng walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tungayan mo po ang may kagandahang loob, ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin mo at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na nagpapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos ng kapanatagan at loob at ng mapayapang buhay. Amen. Amen.
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa na langit. naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamangha-manghamang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala na iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo na iyong katawan at dugo, madama namin ang aming sarili, ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento ng altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang mululhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.